kilalang manunulat. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carvalho. The Korean beauty, Ronald Carvalho. Ladies and gentlemen, Ronald Carvalho, my good friend! Hello! Kumusta ka na? At kung may kasama ka mang nanonood ngayon, kumusta kayong lahat diyan? Saan man kayo naroroon sa mundo? Heto nga, nagkita na tayong muli after a little while. Tama ka! Ito nga ang paborito mong Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Season 3 na! Praise God! Dahil sa panonood mo, umabot na ng Season 3 ang munting show ko na dati hiniling lang ng maraming magbalik ako sa dati kong ginagawa noong 80s sa TV na nag-i-interview rin at nag-host ng talk show. Sa YouTube na tayo ngayon. Bagamat hindi ko na makakasama ang YBR Productions, I am very grateful to them na sila ang nagpasimula kung bakit nariyan pa rin kayo at pinapanood ang Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho Season 3 sa piling ng aking espesyal na panauhin ngayong gabi. Samantala, hindi naman ako iniwan ng Laccent Hotel bilang aming tahanan. Mas todo, suporta pa sila ngayon sa Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Maraming salamat po, Madam General Manager Missy Pagkalinawan, Food and Beverage Supervisor Michael Tierra and his team, Marketing and Communications Head Gian Valiente. Maraming salamat po, Laccent Hotel Team, sa walang patid niyong suporta at pagmamahal sa akin at sa aking show. Ngayon, narito kami exactly sa Laccent Hotel Suite. The Laccent Suite is a 2-bedroom sanctuary designed for elevated comfort and privacy. With spacious living areas, premium amenities, and sophisticated interiors, it provides the perfect setting for VIP stays, long-term guests, or special celebrations. It offers a private retreat in the heart of the city. Heto na at dumarating na nga ang aking espesyal na panauhin ngayong gabi. Alam nyo, maraming hindi nakakaalam, 16 years old pa lamang ako, ay nagkakilala na kami ng napakabuting taong ito noong 1979 sa Metropolitan Theater. 1981, pumasok na ako sa showbiz at nakilala naman ako sa larangang pinagsimulan ko nung wala pang social media bilang entertainment journalist. Muli ngang nagsalubong ang aming landas sa daigdig ng pelikula. Siya naman ay naging tanyag na respetadong talent manager ng Backroom Entertainment na bumahawak ng mga pinakasikat na singer, performer at artista ng bansa. Dito na lalong nabuo ang tunay naming pagkakaibigan hanggang ngayon. After decades, ngayon lang kami uli maghaharap. On campa this time, one-on-one. Another check sa aking bucket list. Hindi nga lang siya basta mabuting kaibigan, isang tinitingala kong idolo sa larangang ito. Finally, friends, let's welcome the one and the only King of Talk of the Philippines, Mr. Boy Abunda! Salamat. Maraming salamat. Napakaganda naman dito sa Laccent. Oo. Ito ang Laccent Suite. Oh, okay. Oo, ngayon. Alam nyo ang Tito Boy ng bayan, di ba? Kaya nakasanayan ko na rin po na tawagin siyang Tito Boy kahit
hindi naman talaga naglalayo ang edad natin. Oh, hello, Titi Boy. Kumusta ka na? Mabuti naman. Maraming salamat sa pagtatanong. Ikaw, kumusta ka? Ayos na ayos. Oo. Lalo't nandito ka na ngayon. Natutuwa ako dun sa tito ng bayan. Oo. Totoo yan. Lola, nanay, Hindi, tatay, tito anak, ng tito bayan. talaga. Di ba? And I like that. Oo. Tito Boy, kung naalala mo, nagkakilala tayo sa Metropolitan. Ay, oo Cafe. naman. Hindi ko Nung malilimutan 16 yun. pa lang ako. So, anong naaalala mo doon? Balikan natin ng 16 konti. ikaw, ako Yes. siguro, I don't remember how old I was. Oh. But ang alam ko lang, virgin ako noon. Oo. Ano nga ginagawa mo noon? Ako kasi nagtitinda nung Hindi, Gazette. newsletter. I know you were Oo. assisting the great Isagani Cruz. Kung hindi ako nagkakamali. Yes. I haven't Oo. seen Sagani for a while. Kayo ba nakikita pa rin? Hindi na eh. Oo. tagal Naalala na. ko yun dahil nasa isang malaking room tayo kung saan naroon sa opisinang yun ay, of course, the great Tony Mabesa. Yes. At nandoon yung aming maliit na office. Prior to that, I was a production assistant. Doon sa Met. Sa Met, ang aking trabaho ay backstage. Taga-alaga sa mga costumes, taga-bilang ng costumes, taga-linis ng backstage, and lahat na ng trabaho. I was called an assistant stage manager. Yun. Pero bago ako nag-assistant stage manager, nag-audition ako as member of the chorus. Ibig sabihin yung mga, mabuhay si Juan Tamad, mabuhay si Batibot, bahagi ako doon. So gusto mo talaga rin that time mag-perform? Gusto ko lang mag-survive. Gusto kong may makain. Because I was really hungry during those times. Totoo yun. Talaga? I had no background in theater. Wala naman akong... sa Samar, nung ako'y lumalaki, sumasali ako sa mga declamation contests, sa mga oratorical contests. Pero hindi klaro na gusto kong pumasok sa teatro. I was not Yes. familiar with the theater. Oo. May pila lang sa labas ng teatro at sinabi sa akin ng isang kaibigan ay nangangailangan sila ng mga chorus boys and girls. Pumila ako. Why did I do it? It was for survival. Oo, Talaga? dahil hindi ko alam kung ito yung panahon na hindi mo alam kung saan manggagaling yung susunod mong kakainin. Talaga? Naranasan mo rin pala yun. Very difficult times. Ito yung mga panahon na kasama ko ang aking mga kaibigan, kami natutulog sa Luneta. 5 kaming magkakaibigan. It's a funny story dahil hindi pwede kami lahat natutulog doon sa bench. Kailangan may isang gising kung hindi mawawala yung mga tsinelas at mga sapatos namin. Pinagdaanan ko yun. Nung nagkakilala tayo, ako'y na-promote na from being an assistant stage manager, ako'y naging PR assistant na. Okay. Kaya we share that office. Kayo ni Isagani nandito kami nila ng aking matalik na kaibigan Floy Quintos Okay. at marami pang iba. That time, naisip mo nang papasok ka sa showbiz? Wala. Talaga? Wala pa. Wala pa. Sabi ko, at that time, ang akin lamang was I was living one day at a time. Natuwa ako noon dahil meron si Ata, yung turo-turo sa likod ng Metropolitan Theater kung saan na kami nakakakain. I was having fun. I was meeting some of the most exciting personalities in the theater. Thank you. Thank you. And it was primarily survival. Pero wala akong pangarap na ako'y mag-aartista. No, I wanted to be part of the chorus. Kasi Yes, yun yung kaya ko lamang. Pero alam ko naman sa puso ko na hindi talaga So, ako. anong unang mong pinangarap na maging ikaw? This is funny, Ronald. Kasi sa probinsya po, ako'y lumaki sa Borongan, Eastern Samar. Yes. Oo. Ang aking mga kalaro ay mga kapitbahay Yes. at payak ang aming buhay. Yun. Wala akong konsepto ng mahirap at mayaman Okay. kasi pare-pareho kami. And the story is that pag tinanong mo ako nung bata ako, what do you want to be when you grow up? Wala akong sagot. Ang tatay ko gusto akong maging abogado kasi sobra akong daldal daw. Ang nanay ko naman gusto akong maging accountant dahil gusto niyang magtrabaho ako sa Philippine National Bank. Ang akala ng nanay noon, pag ako'y nagtrabaho sa PNB, ako'y yayaman. Kasi nasa loob ka, di ba? At ang hinahandle mo yung pera. Pero wala akong I want to be a doctor, I want to be a lawyer. Ang tatay ko, alam ko yung kanyang pangarap, naka-angkla doon sa
you know the pride that parents experience pag Yes. nalalagyan ng karatula po yung signage sa labas ng bahay na, halimbawa, ang pangalan ko po ay Eugenio. Eugenio R. Abunda Jr., attorney at law / CPA. Karangalan sa kanila yon. So yun ang kanilang pangarap. I didn't mind that, but I was not defined by what nanay and tatay wanted me to be. At hindi rin nila ako pre-measure. So pag tinanong mo ako, wala. Much later in my life, na-realize ko na ang pangarap ko, lalo na nung pumanaw na ang tatay ko at an early stage in our life story, I wanted to give nanay the best life. Yun ang pangarap ko. Ganda. So yung nabanggit mo ang parents, so yung pagtrato sa iyo ng magulang, lalo ngayon, Tito Boy, especially, di ba? At this point, talagang controversial yung pagtrato ng magulang sa LGBTQ na anak. So ikaw, anong karanasan mo sa ganon? With your Wala parents? akong karanasan na hindi namin napag-usapan, Ronald. Okay. We didn't talk about my being gay. Pero noong ako'y lumalaki, wala naman akong konsepto pa noong LGBTQIA+. Wala pa. I knew I was different. Alam ko yun, pero hindi ako trinato ng kakaiba ng aking mga kaibigan at ng aking mga magulang for me to have reason to behave otherwise, or for people around me to behave differently towards me. Okay. Naalala ko lang po, nung ako'y bagets, ay pagbahay-bahayan, hindi lang ako ginagawang tatay. Ako lagi yung pare. Pare. Hindi nanay. Hindi. Oo. Pare. So sabi ko, Oo. ito is an indication na siguro hindi sila namamatsuan sa akin nung bata pa ako. Pero it was not an issue. I had a happy childhood. So bilang Oo. bata, wala kang struggle. Bilang As, kakaiba ka. as a gay boy? Yes, oo. Meron. Meron naman. Pero yung, siguro, nakikita nila na effeminate ako, o di kaya mahilig sumayaw, mahilig Yes. kumanta. Pero hindi kailanman ipinaramdam ng aking ama at ina na mali yun. Okay, tama. Kaya nga nung ako'y lumalaki, we did not even talk about it. Pero ang nagpaparamdam sa akin, yung mga kalaro, yung mga, lalo na yung mga taga-ibang kalye. May isang kalye sa Boronga na takot na takot ako daanan dahil ang daming bullies na mga bata. Out of nowhere, halimbawa, pag naglalakad ka, bigla ka na lang sisigawan ng bayot, ang ibakla para sa akin. May mga panahon na lumalaban kami. May dalawa pa akong kaibigan noon na who are also gays. Pero wala kaming, hindi namin napapag-usapan. Ang indicators lang noon, alam mo yung mga kumot, mga tuwalya na ginagawa naming mga buhok. I can relate to that. yung mga ganon. At saka may mga panahon na kinukulot namin yung mga buhok ng mga kalaro namin. Gamit-gamit Yan. po yung dahon ng kamoteng kahoy. Oo. Siguro yung verbal bullying Yes. na bakla. Pero and yet, masaya pa rin yun eh, no? Kahit, Ay, oo. Minsan tumalabang kami, minsan Oo. tumatakbo kami. Kaya sabi ng nanay ko, ang bilis-bilis ko raw tumakbo nung ako'y bata pa. Looking back, I'm able to connect the dots now. Mabilis ako tumakbo because it was my weapon. Isa lang ang problema sa akin nung bullying na yon. Ayokong nang yayari yun pagkasama ko ang nanay at tatay. Tama. Kasi yung kaling yon, dinadaanan namin papuntang plaza, papuntang simbahan. Doon ako takot. Meron akong takot na sana hindi ako lukuhin habang kasama ko ang nanay at tatay kasi ayoko mapahiya ang nanay at tatay. Meron akong isip na gano'n. So, na hindi parang nangyari yun? wala akong naaalala. Maybe because ang tatay ko was very protective. Ang nanay ko guro, grade 1 teacher. Kaya siguro dahil doon, pero yung takot, alam mo yung tuwing linggo pag magsisimba ho, dadaan at dadaan ka doon sa kalye tapos any moment may sisigaw. Yun lang ang naalala ko. So, yan yung feeling mo, parang yan na yung pinakamasamang experience as gay As a child? Oo, bata. As a child, yes, I was not bullied. Hindi naman ako sinuntok. Hindi naman ako, at hindi naman ako papayag, Ronald. Hindi naman ako papayag. Oo. Yun, siguro. Yun yung pinakamalala na during that time. Eto na tayo, Tito Boy. Okay. Kailan ka unang umibig sa lalaki? Sa Samar, wala eh. Kasi
Pagkatapos ng elementary, ako'y ipinasok sa Seminario de Jesus Nazareno. I went to the seminary for 4 years. So, nasa loob lang ako ng seminaryo. Wala akong gay experience, Okay. ika nga. Pero may mga patingin-tingin na, yung tama. mga kaklase, may mga nagugustuhan ka na. Pero hindi yun na articulate, hindi na express, lalo na hindi na consummate. Mga crush lang sa loob. Niloloko nila ako noon sa isang kababata kong babae. Sumasakay na lang ako para maging in, para hindi ako masyadong lokohin. Pero alam mong hindi. Alam ko hindi. Ang gusto ko yung kapatid niya. Okay. Di ba? Oo. Klumaro yun sa akin nung nagsa-third year, fourth year high school na ako, ganun. Pero hindi pa rin pinag-uusapan dahil ang kinagisnan nating lipunan ay nakakaya maging bakla. Pag bakla, mahina. Pag bakla, duwag. Lalo na in the context also of religion na Yes. ang pagiging bakla ay kasalanan. Susunugin sa impyerno. May mga ganun eh. May mga ganung pananaw. Correct. Na kultura din, tradisyon din ang pinanggagalingan. So, itinatago. Correct. Itinatago. Marami akong karanasan, marami akong mga kwento na narinig nung ako'y lumalaki na, uy, si ganito, professional yan, pero itinatago niya ang kanyang pagiging bakla. Kasi nga. So, merong elemento na nakakahiya. Okay. Na Totoo. nakakahiya. Kaya, naiintindihan ko na tahimik kami, hindi namin napag-usapan ng nanay at tatay ng lantaran, but I know in my heart, or I knew in my heart as a young boy, that it was not an issue to my parents. Alam ko, great love mo si Bong Quintana. Di ba? Yes, oo. So, nakailang relasyon ka bago mo siya natagpuan? Ay, marami. Sige, kwento, Tito Boy. Hindi naman sobrang marami, pero madami. Madami. Pero wala masyadong seryoso. May isang seryoso, and then yung iba naman, mga flings, ganun. Hanggang naging kayo na. Hanggang kami, because I met Bong at the Metropolitan Theater. Yun, oo. He Yun. was in the class of the great Douglas Neras. Yes. Doon kami nagkita. And from the very first day we met, hindi na niya ako hiniwalay. Hindi, joke. Hindi na kami naghiwalay. And we've been together for a long, long time. Tito Boy, yun nga yung sinasabi nila. Pag ang relationship daw, ito explain mo rin sa akin, pag gay to gay, yun ang mas tumatagal kaysa yung sinasabing man-gay relationship. Wala namang formula, palagay ko, Ronald, pagdating sa relasyon at pagdating sa pag-ibig. I-mention ko lang na may iba't ibang pananaw po. Yung may isa na nagsusubscribe ako. Ang pagmamahal kasi walang kasarian. Okay. Para sa akin. Pangalawa, ang LGBTQIA+, gay love is equal to any form, to all forms of human love. I-set natin yung premise na yun. Kaya, yung halimbawa, may mga gays na ang kanilang preference ay straight. Pinagalang ko yun. Ako yun. Oo. Oo. At maraming mga trans women. Maraming mga trans women, or if not all, ang trans women, ang preference nila, because they are women, ay straight men. Meron naman katulad namin, na ang preference namin ay gay men. Oo. Tama. Bong is gay, is a gay man. I am a gay man. And, pero to say na mas nagtatagal, ayoko puntahan yun. Okay. Dahil ang relasyon ay pinupuhunanan ng panahon, ng pagmamahal, ng respeto, pinatitibay ng mga pagkakamali, pinatitibay ng mga hindi tama at tama. So, kahit naman sa nanay at tatay, wala namang formula. So kayo ni Bong, talagang yung relationship nyo, may mga struggles ba na Napakarami. muntik na kayo maghiwalay, pero hindi kayo naghiwalay? Meron. Hanggang ngayon, nandito Hindi pa kami kayo? naghiwalay ni Bong ni isang beses. We've been together for 40 years, 41, 42 years, no? Hindi kami naghiwalay ng isang, pero muntik na. Yes. Muntik na kami naghiwalay. Pero parati ang sinasabi namin ni Bong from the very beginning. Kasi sabay yung sabay yung nagkakilala kami ni Bong
at saka yung gutom ko na kailangan may kainin ako. In the beginning, it was about survival. Hanggat naging, I want to give my mother the best life. Kasi nga nung nagkilala Oo. kayo, pareho ba kayong wala? Wala. No? Oo. Walang-wala. Wala kaming mga tsinelas. Ika nga. Oo. So, sabay yung struggle na yon na we were building a relationship. I didn't even know that we were building a relationship. One day at a time na naman kami ni Bong. Oo. Pero early on in our relationship, nag-usap kami. Hindi ko lang maalala kung nung flight steward na ba si Bong nito. Hindi ko alam, pero nag-usap kami na pareho tayong ito ang trabaho mo, ito ang trabaho ko. Kailangan may ma-achieve natin ang ilang bagay. Okay. Aalagaan ko ang nanay, ikaw may pamilya ka. Sabi namin, sana hindi option ang paghihiwalay pag nagkatrabaho tayo. Hindi, pag nagka-problema tayo, dapat hindi option ang paghihiwalay. Tito Boy, sa gay relationship, is there such a thing as faithfulness? Hindi lang sa gay, in all relationships, meron naman. Hindi ako yun. Lalo na when I was younger. I was unfaithful many times. Yan ang gusto kong itanong. Oo, I was. So, I naging was. unfaithful yeah, ka kay I Bong? was. Talaga? I was unfaithful. Nag-away kami. Niresolba namin yung mga problema namin about being faithful. Pero ito naman, was Bong perfect? Hindi rin. Hindi rin. Nagkaroon din kami ng problema, nag-usap din kami, at ayoko malaman. Yun siguro ang pagkakaiba. Ayoko malaman. Ang gusto ko lamang ay pag nagkakamali siya, nagkakamali ako, ay dapat nakakauwi kami kung saan kami dapat nakatira. So sa relationship ng yung relasyon natin ganito, man-gay, gay-to-gay, paano talaga nagtatagal bukod sa faithfulness or unfaithfulness? Iba-iba. Iba-iba. Dapat hindi kasi wala kasing magic pill Ronald na. Kaya when people ask me, what is your piece of advice for people? Sabi ko, aralin lang. See what works for you. Iba-iba tayo Iba-ibang pinanggagalingan natin, iba-ibang kwento natin, iba-ibang mga trauma natin sa buhay, iba-ibang mga karanasan natin. Pero may notion na sinasabi nila, mas nagtatagal ang gay-to-gay relationship kasi equal footing. Pero pag man-gay daw yung sa amin, hinuhut-hutan lang kami ng lalaki. Hindi Anong naman. masasabi Ako, mo doon? ayoko talaga mag-formula. Oo. Yung hut-hut naman, Ronald, nagiging hut-hut lamang yun pag pumapayag ka. But in a transactional relationship, halimbawa, ang implied kasi doon sa sinabi mo ay, mahalin mo ako o manatili ka sa buhay ko, susuportahan kita ng pera. Yes. Choice yan. Oo. Choice na ginagawa yan Totoo. ng gay man. No? Pero anong nakukuha mo? Kung nakakakuha ka ng kaligayahan, if you're able to get, Tama. that kind of joy from that relationship, at ikaw naman ang may pagkakataon, ikaw naman ay ang may kita, it becomes a transactional relationship. Pero Ganda. hindi naman zero yun Tama. You get something out of that relationship. And remember, it is a choice that you're making. Hindi ka pinipilit. Hindi ka pinipilit. Kasi hindi rin naman ako naniniwala na ang tao na binibigyan mo ng tulong dahil ikaw ang may pagkakataon is totally present in your life simply because of the money. Kahit na paano naman, nagiging kaibigan mo yan, may nakakausap ka, merong nagiging partner ka in certain things that you do in your life. It's not a cold arrangement na, ngayon, bibigyan kita ng allowance, maging sweet ka. Hindi naman. Hindi mo naman binibili yung mga pagkakataon na maging malambing ka naman sa akin. Ito yung mga portrayals kasi na hindi tama. Tito Gay. Boy, ito, matagal na tong debate. Gusto Okay. ko marinig ang side mo. Pag ang lalaki daw pumatol sa gay na rin siya. In the Western culture, sa aking pagkakaalam, Yes. halimbawa sa Amerika, when you're gay, you go out with gays. Yes. You go to bed with gays, etc. This is in general terms. And I can be wrong. Meaning, pag straight ka. But can a gay man and a straight man be friends in, halimbawa, a place like the United States? Yes. Pero, magkakaroon ba sila ng relasyon? That's very rare. Sa Asia, iba. Okay.
Lalo na sa Pilipinas, hindi. Ang validation nga dito sa Pilipinas, pag gwapo ka, Oo. kailangan magustuhan ka ng bakla. Correct. Ibig sabihin, pag lalaki ka, lalaki ka. Pag gay ka, gay ka. Pag bi ka. Talaga. I mean, it's not a choice that you make. I'm sorry. You are. I am. Yun lang yun. So, pag halimbawa, ang isang lalaki, dahil tinanong mo ako, ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa ang lalaki ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa bakla ay bakla. Hindi. I remember nga noong 2010, nung nagdirect ako ng Mr. Gay World, isang invite ko lang sa'yo para mag-host. Nag-support ka talaga ng no second thought. So, Oo. ito na yung period na ngayon na, boy, abunda ka na. Na-feel mo rin sa sarili mo na may discrimination minsan. Ronald, katulad ng sinasabi ko, meron talagang diskriminasyon. At Okay. itong mga diskriminasyon na ito, recorded po ito ng iba't ibang organisasyon. Pero dito, hindi naman talaga ako papayag. I was so hungry to allow discrimination in my life. Yes. I was so driven. I was so ambitious because I wanted a better life and I wanted to provide my mother a better life. To even notice any attempt to discriminate me in any way. Kasi ako, I don't want to engage, lalo na kung ang diskusyon ay may kinalaman sa relihiyon at isasama mo doon sa LGBT issues. Tito Boy, ito naman, sabi nga, di ba, lahat tayo bakla, pero iba-ibang klase ng bakla. May mga sinasabi sila na may mga bakla ring salot sa lipunan dahil magnanakaw, scammer, at kung ano-anong baklang kanal na tinatawag. Anong sasabi mo doon? Katulad ng lalaki at babae, may Okay. babae at lalaking kanal, may lalaki din at babae na magnanakaw, may lalaki at babae din na mga salot ng lipunan. Okay. So that's my attitude towards it. Hindi kaugalian ng LGBTQIA+ ang maging that belongs to the human species. Hindi yun exclusive sa pagiging bakla, pagiging gay, pagiging queer. Yan ay kaugalian ng tao. Ano masasabi mo doon sa sinasabi na nagbibihis babae pero hindi naman mukhang babae? Nagko-cross-dress pero hindi naman bagay kasi mukha Ayun. siyang lalaki. Ang akin lang naman ay expression niya yan. Okay. Ang sasabihin ko lang doon, ang ganda-ganda mo naman. Tito Boy, hanggang ngayon, issue pa rin yung hindi pa ganun karami or meron ng konti na mga restroom na pang babae at pang lalaki magkasama. Pero ang dami pa rin hindi. So may discrimination pa rin. Dahan-dahan, Ronald, kasi ilang siglo tayo'y nasanay Okay. na dalawa lamang ang kasarian. Yun na nga. Oo, lalaki lamang at ang babae. Kaya it will take some patience, it will take some fighting, it will take some explaining dahil alam niyo po, I recognize personally that up until 1972, sakit po ang pagiging queer, ang pagiging LGBTQIA. But it was in 1973 na tinanggal po ito doon sa listahan ng mental health disorders ang pagiging queer. So, 73, hindi na po sakit. So, pipilitin ba natin? So, it takes time. It takes time. So, may mga nakakatuwa. May mga eskwelahan na ngayon na, halimbawa, restroom for all. Yeah. Meron ng mga malls. Actually, may mga ganun na opisina nga. May mga meron na. restaurant na siya. Oo. Meron na. At nakakatuwa dahil dahan-dahan man, pero may pinupuntahan na. Ngayon po, bagong desisyon ng Korte Suprema, pwede na ang same-sex partners mag-co-own ng properties. Abay, may pinupuntahan na ang ating buhay at ang ating ipinaglalaban. Tito Boy, yung ano naman, very controversial to, no? Pero medyo matagal na rin, paulit-ulit na lang. Yung mga baklang pinapatay. Number one, kaya pinatay kasi nagpanggap na babae na disappoint yung lalaki nung nalaman niyang gay pala. Pangalawa, yung mga pinapatay dahil hindi tumupad sa usapan, sa bayarang lalaki. At sinasabi nila na, kaya yan napatay kasi masama rin naman ang ugali niya. Kapag nagmahal naman ng bakla, mapagmahal, minamahal din ng lalaki. Anong take mo doon? I am against all forms of violence. Okay. Okay. Doon tayo muna sa
that famous case Yes. na na-disappoint di Oo, umano oo, ang Amerikano, Oo, tama. kaya pinaslang. Mm-mm. Who was this girl? The transgender girl. Laude. Laude, okay. Ay na-disappoint kaya siya ay pinaslang. Jennifer Laude. Jennifer, that's right. Siya ay pinaslang. Dapat lang siya parusahan, dapat lang siya makulong. Ang problema nga lang ay dahil sa Amerikano ay hindi naman natupad ang dapat matupad na kaparusahan. Okay. Para sa akin mali. Dahil consenting adults, Mm-mm. kung halimbawa ang akala niya ay babae at hindi naman pala babae, does it follow? Does it give anybody permission to kill? Parang hindi naman yata tama, 'di ba? Hindi naman yata tama. So, yung pagpatay ay dapat Sabi na shock na bigla. abay, but that does not give you permission para barilin o kaya saksakin ang tao. Oo. So, isa Pero yun. sa parte ng gay, hindi naman panloloko yun. Hindi. Kung nag-pretend, I don't think meron pa rin karapatan yung Amerikano na patayin at paslangin yung trans woman. Okay. Doon naman sa mga gays na andun, bumabalik tayo sa transaksyon Hindi tumitupad na sa pangako, ang usapan ay ganitong bayad. Oo. Hindi maganda yung nanloloko. Yun. That's Hindi one. maganda yung nanloloko. I mean, I want to make it clear. Oo. Ito lang ang pera ko. Kung halimbawa, if you were to talk about a transactional deal, no? You have to be honest. Dahil hindi maganda yung nanloloko ho tayo sa kapwa. Pero, halimbawa, in that situation, does that give the other party the right to kill? Hindi. Pero masasabi ba natin yung mga ganitong klaseng gay na yan, yung napapatay dahil nagsinungaling, nanloko, etc. Kasiraan sa mga dissenting gay, professional na gay, no? You know, it happens. Pero alam ko yung ibig mong sabihin na parang habang the struggle continues, sana magtulungan naman tayo na hindi madagdagan yung ating struggle, yung dungis, etc. That makes sense. Pero to make it, you know, the sole reason na nasisira tayo, hindi naman. Okay. I go back to humanity. The frailties of being human. Okay. Oo. 'Di ba? Ang ganda nung dulo ng portion na yan. Ngayon, Tito Boy, pumunta na tayo sa pagiging king of talk mo. Nagkaroon ka ng embarrassing moment sa i-interview, whatever? Kasi in hosting, Ronald, pag nagkamali ka ng isang beses, iwanan mo. Move forward. Tapos na yun eh. Wala ka nang magagawa. I always say this to my students. At saka minsan, ang pakiramdam natin, pag may tapilok, halimbawa, ang dila, o kaya may nakalimutan ka, akala mo napakalaking mali. Hindi. Pag i-preview ang sarili mo, ikaw lang ang naka-notice nun. Tama. So, may mga embarrassing moments. Wala akong maalala because I'm very open. I'm very open to committing mistakes. I'm to learning on air. Wala ako masyadong... Tito Boy, sa lahat ng naging shows mo, naaalala mo pa yung mga title. Yun ang parang gusto kong balikan na isa-isa yan, para sa now generation. So, Yung unang formal show ko talaga, na ako na at saka ako'y extra ang host, it starred Gretchen Barreto. It was called Show and Tell Yeah. sa GMA7. From then on until today, I have not stopped. So, pagkatapos noon ay ginawa ko na yung Star Talk. Kami ni Chris Aquino, Manay Lolit. I did Star Talk for many, many years. And then I moved to ABS and I did The Buzz. Doon medyo marami akong nagawang shows. Kasi Tama. aside from The Buzz, pinayagan ako ng ABS-CBN to do public affairs shows. Okay. Oo, na hindi madalasan na nangyayari. Kasi pag entertainment ka. Ang ABS-CBN, ang sign kay Mr. Freddy Garcia, si Freddy ang kinausap ko noon na, sige naman, bigyan mo naman ako ng interview show. Nakakaaliw pa noon. Sabi niya, bakit ba gusto mo ng public affairs show? Sabi ko, para malaman nila, marunong ako mag-English. Pero noon, ano yun, Ronald, medyo okay na ako noon because I had established myself as a manager, I was an artist manager, Yes, I was a publicist, I had a PR office. So okay na ako noon. I did private conversations with Boy Abunda.
And then, di ko talaga, I did The Bottom Line, I did Controversial, I did Et cetera, Ang dami, I did no? the morning shows, The Boy and Chris, So, sa maalala, anong pinaka-paborito mo? mahirap. Parang sinabi mo, anong paborito mong anak? Oh. Oo. Bawat isa sa mga palabas na ito ay may espesyal na puwang sa iyong puso. But, huwag na lang paborito. If I were to look back Yes. at a certain point in my life, what would I remember the most? Buzz. The Buzz. Kasi yun talaga yung lahat na doon nangyari. Lahat na doon. Oo. So, Tito Boy, At doon din nabuo kami ni Chris. oo, yun. Sa ngayon talaga at sa matagal ng panahon, tinitingala ka nga as King of Talk. Meron bang may ina-idolize kang host, local man o international? Ang dami kong iniisip kasi na. Oo. Itong wala naman. Very difficult question to answer. Sa Amerika, marami akong iniidolo. Pero hindi rin iniidolo. Marami akong inaaral. Okay. Katulad halimbawa to this very day, I would watch the interviews of Dick Cavett. Ito yung mga, ganito lang ang setup. I would listen to the interviews of Dick Cavett with Katharine Hepburn, Bette Davis. I watch the late evening shows. Kahit anong talk show na matututunan ko, pinapanood ko. Sa Pilipinas, na-interview mo na halos lahat ng pinakasikat. Kahit nga sa abroad siguro, no? Oo. Sinong pinakagusto mo sa mga lahat ng nakausap mo? Walang lumalabas talaga na was my favorite. Kunwari, top 5. Hard. Very hard. Very, very difficult. Sa local, sa showbiz natin. Marami naman ang mahuhusay. Oo, na nakausap mo. Marami ang mahuhusay. Oo. Maraming mahuhusay magkwento. Lalo na nung ginawa ko yung Inside the Cinema. Filmographic kasi So, kwento ni Ate Guy, ni Ate V, mula sa unang pelikula hanggang sa dulo. I did a lot of stars there. Tito Dolphy was unforgettable dahil yung Dolphy Theater, inaugurate namin, nakaputi si Tito Dolphy and we did a wonderful conversation. Pero may in-interview ka rin na parang sinabi mo, ayaw mo na interviewin uli. Wala naman. Kadalasan ang kasalanan, at totoo to, ako. Kasalanan pagkukulang mo. Hindi ka nakasayaw eh. Pag gumagawa ka ng interview, it's not just about you or it's not just about your guest. It's about the way you dance. May mga pagkakataon na, hindi ko talaga, there were bad interviews. I did a lot of bad interviews. Yun. But, yun ang gusto ko nga itanong. Oo, Kung may there were a lot maganda of ba bad. talagang interview? Pero may hindi- pangit ba talagang pero interview? hindi yung hindi yung, ayoko na siya interviewin ulit. But, may mga tinatanggap ako na, ano ba yun? There were bad interviews I did. Pero, ang dami-dami mong natututunan dun sa mga hindi magagandang interviews na ginawa mo. Sana ako nagkulang. Nung nag-uumpisa ako, Ronald, mahilig ako, panoorin ko nga, tiniti-OA namin, panoorin nga natin, what went wrong? So, madidiscover mo doon, okay, hindi ako pumunta doon. Okay, nagsasalita pa, pinuputol ko. Okay, medyo hindi ako nakikinig dito. Okay, ganon. Tito Boy, may ba? May bearing kung sikat ang artistang ini-interview kaysa sa hindi. I'll be very honest, hindi. Pinaghahandaan ko po ang aking mga bisita. Malaki man o maliit na personalidad, pinaghahandaan ko. You know why? Because napaka-aware ko that I came from nowhere. Yes. Napaka-aware ko nun. Hindi naman ako obsessed with that past, no? But who would have been interested, to be interviewed by Boy Abunda? So, with humility, totoo yun. Halimbawa, when I do the younger stars these days, aaral ako, Ronald. Nag-aaral ako kasi syempre, hindi ka pamilyar eh. Tama. Hindi ko alam kung ano mga ginawa nitong pelikula. Ganun naman dapat. Am I always successful? Hindi. I did a lot of bad interviews with young actors and actresses. Oo, hindi yan katulad ng halimbawa mga kilala natin na marami kang baon. Ano naman masasabi mo sa mga, kasi Tito Boy, uso na ngayon, mga podcast, di ba?
internet na, ikaw na lang ang nasa TV. Hindi. Di ba? Ano masasabi mo sa mga aktibong nag-i-interview? Isa-isay natin, Tony Gonzaga. Ay, Tony started with us. Sabi nga ni Tony, when she was doing The Buzz, she did nothing but watch Chris Aquino and listen to Boy Abunda. So bahagi yan ng buhay ko, bahagi yan ng kwento ko. So I'm proud of what she's doing. She knows what she's doing, and I wish her the best. Karen Davila. Talent ko yan. I represent Karen. I negotiate her contract. May mga distinct qualities yan. Okay. Sometimes we do good interviews. Sometimes we do bad interviews. Corina Sanchez. Corina Sanchez is a very, very dear friend. She knows what she wants. She knows what she wants. She is an interviewer who's also a producer. She knows her edit points. Jessica Soho. Yun din. Alam niya ang core niya. Kilala ni Jess ang kanyang merkado. And what a brilliant mind. Namimiss mo si Chris sa TV? Oo naman. Oo Kasi naman. ako miss ko siya personally. Hindi, namimiss ko. Yung birthday niya, February 14, nagkita kami. Nagpunta ka nga eh. Nakakamiss. Kasi siya yung best, for me, best female TV at saka host kaya talaga. na namin Female TV host. ipagpatuloy ang linya ng bawat isa. Ganun kami ka-pamilyar sa cadence ng bawat isa. Rhythm ng bawat isa. I miss Chrissy. Sana magsama kayo uli, ano? Oo, ano ang sana. plano niya, pagbalik niya? May mga nasabi siya sa'yo. We keep on talking about it. Malay mo, she's able to do a podcast. Ako talagang pangarap ko for her to come back to television. Ako lalo na. Oo, di ba? Oo. Sana'y makabalik sa Talagang telebisyon. best host siya sa mga babae, di ba? At saka mabilis, napakatalino, so much fun. Pero kumusta na ba siya ngayon, yung health She gained niya? weight. She gained weight. And I think she's getting better. I pray to God. That Ako she din. Lagi ko siyang recovers. pinagdadasal. Oo. Oo, sana maging mas malusog pa. Yan talaga ang dasal ng marami. Eto na tayo, Tito Boy. Hindi lihim na number 1 Noranian ka. Pero, natatawid mo rin, nakaibigan mo rin si Vilma Santos na hindi ka nababansagang balimbing ng mga fans, lalo na. Paano mo na itatawid yun? You have to be honest. Alam ni V, that I am a fan of Ate Guy, but Oo, kasi Tito Boy, naalala ko, mga special shows ni Vilma, ikaw Yeah. pa iniimbita niya eh. pero para sobra mag-interview, di ba? sobra ang respeto ko Oo. sa Star for All Seasons. I have so much love and respect for Miss Vilma Santos. Pero fan ako ni Nora Honor. Tama. May nakikita ka bang effect pa sa karir ni Vilma na ngayong wala na si Ate Guy? Kasi yung rivalry, di ba? Andyan yan for forever, which I think is good. Oo. Which I think is good to a certain point, no? But wala na. V has nothing to prove. Oo, pag may material yan na dumating na she'll do movies. They've come to that iconic, legendary status when they have to do nothing anymore. I mean, as artists. Inaasam na rin ng lahat na maging national artist siya. Sana. Sa tingin mo, deserving na siya Yeah. at this point? Oo naman. May mga Oo. merits daw kasi. Kahit naman si Ate Guy, nung si Ate Guy ang pinag-uusapan ay mainit at napaka-spirited nung mga diskusyon, no? Oo naman, I think Vilma Santos has a body of work that cannot be questioned. She has a body of work that that is worth celebrating and that is worth recognizing by via the national artist. Dapat ngayon na status. yun. No? Oh, yes. Dapat Oo. ngayon na yun. No? Sana. Oo naman. Oo, diba? Sana. I mean, halimbawa, ako Noranian ako, pero pag sinasabi mong Vilma Santos, naiisip ko agad ang relasyon, pagputi ng uwa, naiisip ko yung Rubia May- Servios. Di ba? May sarili rin siyang body of work, Meron. syempre. Oo. At saka meron din siyang sariling artistic style. Na Diba? ibang-iba sila ni Ate Tama Guy. ka. Na ibang-iba doon sa dakilang Nora Oo, Honor. Di ba? national artist na. Correct. Oo. I think she deserves. Sana tama ka. Oo. Now. Now. Oo. Tito Boy, happy ka ngayon sa GMA7 kesa nasa ABS ka? Hindi naman kaysa. Oo. But remember, Ang Ronald, ganda nun. Ang ganda nung pagkakasabi,
Hindi naman kaysa. Oo, hindi. So happy, ano? I am kwento. happy. Oo. I am happy. Pero you have to remember na nung 2020 March, COVID, we got the memo na hindi magpapatuloy. Tonight with Boy Abuda was on air. Oo. I was doing the bottom line. Hindi natuloy. Tapos na, kumbaga. Nung una, sabi, sa dali lang to. Napaka scientifically advanced na ng mundo. Siguro naman ito ay masusolusyonan. July of 2020, nawala ng franchise ang ABS-CBN. And then, ako personally, I started to experience fear. Na parang may pandemic, walang trabaho, ang tanong ko sa sarili ko ay, makakabalik pa ba tayo sa telebisyon? That's when I started to tinker with YouTube, Facebook, TikTok. Pero, syempre, namulat ka sa telebisyon, tumanda ka sa telebisyon, at hahanap-hanapin mo yun. So, nung binigyan ako ng 2023 ng pagkakataon ng GMA7 to do the show, kinausap ko si Cory, Vidanes, si kaibigan, kinausap ko sila. I think I spoke to Carlo, nagpaalam ako ng maayos, at pinayagan naman ako. And it was just a homecoming, a coming home. Dahil doon ka nagsimula, no? Yeah, I started there. Wala akong iniwang hindi maganda sa GMA7. So it became easier. So am I happy? Yes, I am. That's Was I happy in ABS? I was happy in ABS. Yung ano, Tito Boy, ito consensus to, maraming bulong-bulungan. Hanggang ngayon, yung, di ba, nakikipag-collab ng ABS sa GMA. Okay. So sinasabi nila, kung ang GMA kaya ang nasara, tutulungan din sila ng ABS. Ako, valid naman yung tanong na yun. Oo, di ba? Pero ako, hindi ko masasagot yun dahil maraming elemento at maraming detalye ang hindi natin alam. Okay. Bakit nagdedesisyon ang GMA7 na oo. collab halimbawa with ABS? Meron bang ino-offer ang ABS na napakaganda para sa GMA7? Ang kasagutan nun, hindi natin alam. So, ano ba ang nakukuha? Ano ba ang kaya ng ABS na naiko-contribute sa GMA7? Kaya bukas ang GMA7. Maraming detalye ang hindi natin alam. Tito Boy, pasara na ang aking tanong. Gusto kong itanong sa'yo ngayon kung alam ko gaano kasakit yung nangyari na mawala ng isang ina. Kasi nga ako buti buhay pa ang nanay ko, 85 years old, nanonood siya ngayon. Sabi ko, interviewin kita, best regards daw sa'yo. Maraming salamat. Ni Nanay Nay. Dali. Oo. So, may pinakamasakit pa kayang mangyayari sa buhay mo? Wala na. Palagay ko wala na. Kasi buhay ko talagang nanay. Yun. Buhay ko talagang nanay. Nung nawala ang nanay sa 2019, ang sabi ko, ano pang gagawin ko? Tama. Sabi ko, para kanino pa ang lahat ng gagawin kong ito? So, naiba. Naiba yung aking buhay, naiba yung aking pananaw sa maraming bagay. Pero, you have a God who is all-powerful, who is all-knowing. He restored me. Siguro dahil ito rin ang gustong gawin ng nanay ko. Pero tatanggapin ko, na-discarril ako Okay. nung nawala ang nanay. Na-discarril talaga ako. Thank you, Tito Boy. Ito ang Tito Boy. Tuwing nag-end ang show ko, binibigyan ko ng chance magtanong ang aking guest. Na no holds barred. Pero dahil ikaw to, kahit hindi isa, kahit marami ang tanong. Kasi sinabi mo nanonood ang nanay. Oo. Kaya sabi ko, ayoko magtanong. Hindi. Hindi, okay lang. Joke lang yun. Oo, joke lang. Kailan ka na-virginize? When I was 14. Alam na alam. Sinagot talaga. So, bali nasa Second year Metropolitan high school. Theater ka. Hindi pa. Nagkilala tayo 16 eh. 16 Graduate ka na. na ako ng high school noon eh. Arroyo. Hindi, Manuel A. Manuel- Rojas. Ay, High school. Rojas. Uy, nag-host ka nag-guest ka pag alumni namin. Correct. Oo. Kaya lang may alumni na nandun ka, nagkakagulo sa'yo ang tao. Alam naman nilang taga-showbiz ako. Sabi ko, Oo. sige na kayo na, mauna na kayo kay Tito Boy. Oo. Ronald, ito talagang gusto kong itanong. Hindi yung the Oo. virginization. Who are you when no one is watching? Ako'y isang tahimik na tao. Dahil Tito Boy, mag-isa ako sa bahay for 45 years now. Never ako nakipag-live-in relationship. Lahat ang relationship ko, yung magkikita ngayon, uuwi bukas. Pero tumatagal ng taon. Maraming taon. My longest was
15 years. Pero nag-iiba-iba yon kasi, to be honest, pag nag-aaya na mag-live-in, umaayaw na ako. Dahil? Hindi ko alam kung takot ako sa commitment o ano, pero dahil mas ine-enjoy ko ang sarili ko na mag-isa sa bahay. Isa yon. So, pag mag-isa ako sa bahay, yung totoo, nakahubad-hubad lang ako. Talaga? Naka-aircon ng buong bahay, hubad-hubad ako. Wala akong kasama eh. Ako, luto ko, kain ko, kumakain akong nakahubad, nagluluto ako ng nakahubad. As in walang underwear? Wala. Kasi Talaga? Tito Boy, maiinitin ako. Kahit naka-aircon yung bahay, lalo sa kusina, walang aircon. So, Tumatanggap ka ba ng bisita sa bahay mo? nakamalong ako. Hindi, totoo. No, and I believe you. Nakamalong I ako. believe you. Kasi i-invite ako talaga ng friends pag maluwag ang oras. Dahil nagpapatikim ako ng mga niluto ko. What do you consider your biggest achievement? Dalawa, as a person and, as part of the industry. Yung as part of the industry, parang feeling ko, kung hindi man ako nag-iisa, ako lang yung nagsimulang movie reporter na tinatawag, na isang movie press, entertainment journalist, di ba? Na naging screenwriter from TV to pelikula. At ngayon, naka-anim na akong pelikulang dinirect. So, achievement sa akin yun. Okay. Kasi hindi lahat ng reporter na tinitignan ng mga taong mababa, ay, reporter lang yan, chismoso lang yan, chuchuchu. Naihiwalay ko naman doon yung sarili ko, Tito Boy. Kasi kahit reporter pa ako nung araw, number one, hindi ako nagba-blind item. Diretso ako magsulat. So, nag-gain ko naman yung respect ng mga artista. Kasi yung klase ng pagiging journalist ko, kasi basically writer ako talaga eh. Di ba yun ang pinagsimulan ko, writer ako sa theater, etc. Playwright ako. So, nung naging reporter ako, may sense yung mga sinusulat ko. And up to this day, kahit sa FB na lang ako nagsusulat, pero ang followers, binabasa talaga yung mga sinusulat ko. As a person, what do you consider your biggest achievement? Almost pareho tayo dahil mahal na mahal ko ang nanay ko. Kahit ano yung pinagdaanan ko, nahango ko ang family sa hirap. Kasi breadwinner ako. Naging maayos ang buhay ng tatay, ng nanay, kahit papano. Wala na ang tatay ko, 2004 pa. Pero ang nanay, 85 years old na, malakas pa. So, kung 2004 pa, 22 years na siyang byuda. Oo, so, although once a week ko lang siya nabibisita, pag Sunday, nagla-lunch kami together, ang kasama niya sa bahay, mga apo na niya na pamangkin ko. You made nanay proud, in other words. Oo. So, yun. So, The last time you cried, kagabi, dahil? pinagdadasal ko ang paghaharap natin. Oh. Yes, oo. Although 4 episodes ang tinape ko ngayon. Oo. Habang nagdadasal ako, sabi ko, never ako kasing natakot sa mga kinakausap. Actually, yung feeling ko sa'yo, hindi takot. Yung sobrang respect, idol ka ng lahat, ina-idolize kita. So sabi ko, for the first time, kahit magkaibigan na tayong matagal, iba yung may camera na i-interviewin ko ang King of Talk. So, habang nagdadasal ako talaga, tumutulo lang yung luha ko. Sabi ko, Lord, wag mo akong pabayaan at talagang sa'yo lang ako nakakapit. Ikaw ang gamitin mo ang bibig ko, ikaw ang magsalita for me. Oh, nice. Nagkatotoo, kasi naitawid ko ang chikahan natin ng maganda. Marami kang mga kaibigan, kapamilya na nagmamahal sa'yo. Will now live in a very different world sa ating pinanggalingan. Some people like us, some people don't. Doon sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa'yo, do you care? Hindi. Nung una dati parang medyo affected ka pa. Pero yun ang naturo sa akin ng mga napuntahan ko at narating ko eh. So parang the more na kung papansinin ko sila, parang lalo akong walang mararating. So ngayong nakarating na ako sa gusto ko, kahit papano, kung eto naman talaga yung gusto ko, wala na akong pakialam. Lagi ko ang sinasabi, nothing shocks me anymore. So, yung mga, ngayon ang term nila, bashers, di ba? May mga ganyan din ako, pero alam mo, hindi ko pinapatulan. To begin with, Tito Boy, hindi ka nag-FB. Ang FB kasi may comment section ng post ko. So ever since ang comment section ko naka-close,
ang pwede lang mag-comment mga kaibigan, mga ano. Kasi Okay. ayokong pumatol sa mga nonsense na yung nag-aaway. Kasi may mga nagpo-post na pumapatol sila eh. Yun ang ginagawa nila. Ako parang di ko kaya na pumatol. Parang waste of time talaga yun. Last question. Hmm. Sige nga, write your epitaph. Ronald Carvalho. Ako po ay naging mabuting anak at mabuting kaibigan at mahal ng lahat. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Maraming Tito salamat. Boy, mag-cheers tayo Cheers! for sa achievement mo. At congrats sa lahat ng ginagawa mo. Sa iyo rin. Oo, at Oo, sa cheers. Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Of course. Salamat at nakausap kita. Isang malaking bagay, malaking tulong sa show na nandito ka ngayon. Mabuhay ang iyong palabas, Direct Kwentuhan, with Direct Ronald Carvalho. God bless you. God bless Maraming you, Tito salamat. Boy. Thank you. Love you. I love you. Cheers. Cheers. Cheers tayo. Tito Boy, pizza ito. Sige lang, Ronald. Oo, ito lang. Maraming salamat sa inyo. Oo. Tito Boy, ito po, giveaway ng aming sponsor, Malay mo one time, pag nainitan ka, magsuot Oo naman. ka yan. Oo, di ba? Yan. At may pamaypay ka pa, ha? From Inspi nga. Studio. Oo nga. Yan. At may kolon-kolon na pang-refresh. Uy, salamat. Oo. At may towel-tawelan. At may t-shirt, di ba? Maganda pala mag-guest dito. Maraming giveaways. Sarap naman. Lagay natin dito, Tito Boy. Salamat, At Ronald. least may, Thank you. kahit papano. Oo. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat, salamat Tito sa inyo. Boy. Thank you, Thank thank you. Ba. Tito Boy. Thank you. Maraming salamat sa sponsor natin ng Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Season 3 sa pangunguna ng consistent nating sponsor mula pa nung Season 1 at Season 2, Mr. Dante Castillo of Inspi Studio, Elmer Pacificar of Fanny Serrano Salon na siyang nag-aayos sa akin, Jojo Mendres na nag-sponsor din sa atin ngayon for the first time, Madam Mariah, ang Feng Shui expert from Canada, also known as Mariah Janet, an energy alignment coach, Reiki practitioner. Visit her website at mjetlifestyle.com because when your energy aligns, everything flows. At kay Leonardo Dadibas, super special thanks sa suot ko ngayon na napakagandang design ni Leonardo Dadibas Couture sa Bautista, Makati at siya ang nagpo-provide lagi ng aking mga kasuotan. Lalo na ngayong pilot episode ng Direct Kwentuhan Season 3. Ito, tignan nyo naman kung gaano kaganda. Thanks, Leonardo. At kay Rowen Bello of Palawan Province, Madam Gina Cariaga Jennings, at shout out sa mga followers ko na binabasa at pinapanood ako all over the world. Lalo na ang dating aktor na si Alan Rogelio at ang kanyang mga kasamahan sa Dubai. Please follow me at my personal FB account. Ronaldo C. Carvalho, Direct Kwentuhan Ronald Carvalho pages in Facebook, Instagram, X, and TikTok. Don't forget to subscribe in my YouTube channel. Ipamalita nyo please na may magandang talk show sa YouTube na pinapanood nyo na palagi. Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Katotohanan, walang etchingan. Thank you all. Till next week. God bless you.